Alright, so andito tayo ngayon sa Fika Haven. First camping experience natin kasama si Big Wolf. Medyo maulan lang ang panahon ngayon dito sa Tanay. Pero tara, scout tayo kung saan tayo mag-set up ng ating camp. Diba? Malayang malaya, naglalaro sa paddle. Look at this dude. Ang tigas mo. So ang isang option namin is dito, para kaharap yung ilog, and then pwede rin naman dito. Pero tara, ikutin muna natin yung yung area na malapit. Kumuha rin pala kami ng ng kabana kasi may mga kasama kaming seniors, 4, both families namin kasama. Silipin natin. So ito yung kanilang area. Ayan, there we go. So ito yung main camping ground. Tapos ito yung possible na kabana namin. Hindi pa ako sure kung ito ba o yung isa. Pero ayun, medyo maulan lang talaga yung panahon. Ito yung isang kabana. Bali dalawa yung meron dito. Yan. Tapos may mga kubo-kubo din sila dun. Pag ayaw nyo magkabana, gusto nyo kubo lang, meron din sila dito. Yan. Yan si Mami. So tara, hintay lang namin humupa yung ulan, and then set up kami ng camp, and then later balikan ko kayo. Pero so far looks good. Maliban sa ulan, mukhang maganda yung place and malamig. Alright, so nakapili na kami ng spot. Ito ang napili naming spot. Pinapalinis ko na lang tong may basura doon, pero dito kami. Nilinya yung si Big Wolf dito, tapos tent and then canopy. Para at least ang view namin ay yung ilog. Kasi maraming coconut doon sa kabilang side eh. Baka mabagsakan si Big Wolf pag doon nagpwesto ng sasakyan. Tsaka nagtutubig daw doon, sabi ni ate. So at least dito pababa, hindi siguro mag-iipon ng tubig dyan. Okay. Oh guys, ang galing ni Mrs. Bumili pala siya ng kapote. Oh, ready. Para kahit mag-setup lang ng ng canopy, tapos after nun pwede na tanggalin yung kapote. Kasi kesa naman nakapayong, di ba? Hi Gio! Say hi! O, setup lang tayo ha? O, sige. Ayos. Yan, kakitayo na siya. Kung hindi tayo alis yung... Good shit! Good. See? I love you. Right, ako. Yan! O, diba? Bawal may tulo. Mahaba ng tent mo ha. Alright, so tapos na namin yung aming canopy. Canopy muna. Yan ang naging itsura niya. Napakalaki pa kasi nung nabili namin na canopy. Tingnan nyo naman, ang liit si Wolf. So hindi siya perfect kasi nga first time lang namin mag-setup. Pero ganyan sa loob. Ayan. Tapos yung tent namin dito namin lalagay. Tapos yung tambayan dito. So kasya naman yung ulo ko. Ayun o. Oh, kakatayo naman ako sa loob. So ito yung setup namin. Dito yung tent. Ayun yung ground sheet namin. Dito yung tambayan. Dito yung ating Rosha oscillating fan. Kita ba yung view sa ilaw po na ko po? Ah, kita. Nice. Alright, so ito na yung setup namin. Ayun na yung tent. So double ground sheet ginawa namin. Pakita ko sa inyo. So meron din sa ilalim. Ayan, ito. Tapos meron din dito. Tapos si Ebed. May saktong-sakto lang yung laki ng canopy. Tingnan nyo. Ayun, saktong-sakto lang. Ito yung dulo. O may tambayan. Tapos din yung tent. Pabad na ako kasi init ito sa loob. So ito yung setup namin ngayon. Nagluluto si Mami Lalaine ng Dilata lang, gisa-gisa lang. So ang kasama namin sa camping si Mami Lalaine, si Gio, si Mama Remy, si Papa Mario, at saka si Kuya Joben, yung pinsan ko.
Ayan. Tapos nandun si Big Wolf. Susunod pa yung parents ni Mami Lalen, si Mami SP tsaka si Papa Wilson. Mamaya pa siguro sila. Pero ayan, simple lang. Ako nga, ito lang kakainin ko eh. Wala nang gisa-gisa to. Kainin ko na to. Tapos kanin. O, diba? Tapos ito yung ano, ilog. Tapos ito yung ano natin, tent natin. Ayos. So far so good kami dito. Lunch muna tayo and then mamaya ulit. Okay? Right guys, so mag-camp tour muna tayo. Pakita ko sa inyo yung setup namin. So disclaimer lang, first time namin mag-camping. Okay? So, ito si Big Wolf. Tapos meron kami ditong murang ano lang, canopy. Tapos nandun yung tent natin. So silipin lang natin mabilis. So ito yung isa sa mga natuwa ko. So meron tayo dyan dalawang section. Kita ba sa camera? Para sa dalawang line papunta sa canopy. Kaya syempre di ka pwede maglagay ng tali dyan, di ba? So naglagay tayo ng section dyan. Sana nakita nyo. And then ito yung ating setup. So sobrang basic lang niya. Ito yung tambayan namin. May malit na table, mga pagkain and everything. Sorry, medyo makalat. Ito yung tent natin. Dito yung ating Rosha na oscillating na fan. Yung parang Opelar. Alam nyo na yan. And then dito yung setup natin. Meron tayong I think this is queen size na bed. Ayan. Tapos dito yung ating Raptor storage box. Tapos meron tayong electric fan dito para sa tanghali. Pero meron tayong ceiling fan here para mamayang gabi. Ito yung ating mga bag, personal bag. Yan yung pinakita ko nga sa inyo kanina na Blue Yeti. Tara, pag-usapan nga natin to. Okay. So, Blue Yeti Elite 30 V2. So, kaka-release lang nila ito. Papakita ko sa inyo yung mga features niya. Hindi to sponsored guys pero pinadala sa atin to ni Blue Yeti. I mean, hindi paid video. Okay. So, meron tayong DC PV input. 200 watts pag gusto mo ilagay sa solar. Tapos, meron tayo ditong DC output na car charger. Tapos, meron tayong 12 volts dito. Tapos meron tayong dalawang USB-C, yung isa 140 watts, yung isa 100 watts. Tapos meron tayong dalawang USB-A na parehong 15 watts. Tapos meron tayong button for activating yung DC tsaka AC. Then of course yung ating power button. Tapos meron tayong dalawang AC sockets na up to 600 watts na merong powerlifting mode. I think kung tama ako 1,500 siya. And then dito sa side na to, meron tayo ditong AC charging port. Okay? Up to 380 watts na try ko na to kahapon. Mabilis lang siya mag-charge. Tapos andito rin yung ating fuse apparently. Okay, so sa likod, dito yung kanyang mga technical specifications. 288 watt hour. So dito yung fan niya. Tapos ano niya, napakagaan lang niya, tingnan niyo. Oh, di ba? Kaya ng isang kamay. Tapos merong application din siya para makontrol nyo sa mobile phone for both iOS and Android. Now, pindutin mo lang to, meron tayo ditong display. Hopefully magre-register sa ating camera. So makikita mo dito yung input and output nyo na wattage, yung kanyang capacity, tsaka pag nagsaksa ka makikita mo kung gaano kalakas yung power draw niya, tsaka kung mag-charge ka makikita mo rin kung gaano kabilis mag-charge yung ating Blue Yeti power station. Okay, so pure sine wave siya, malinis. There you go. So sabi nga kanina, hindi na ako kakabahan, hindi na ako matatakot pa sa pag-charge ng mga cellphone, mga power banks dito or mga electric fan. Tapos pwede rin nga mag-init ng water kettle. Meron kaming heater dito na 600 watts yung rating niya. So pasok na pasok dito. Ito yung problema ko doon sa camping namin sa SEOC. Kasi kailangan namin walang gamit dito kasi tutulugan din dapat to eh. Pero kung makikita nyo naman yung sitwasyon, ang dami pong gamit, so hindi namin alam gagawin. Pag-iisipan pa namin paano gagawin. Kasi technically, kailangan yung dalawa dito matutulog, yung dalawa dito matutulog kasama namin. So sa ngayon hindi ubra. So pag-iisipan pa namin kung paano gagawin namin dun sa camping ng SEOC sa November 8 to 9. Sa ano naman yun, Camp Gilmore naman yun sa Laguna. Okay, so yan. Meron tong net mamaya, halagyan ko in case na gagamitin talaga to. Pero kung di yan gagamitin kasi may kabana naman dun, baka hindi ko na gamitin. So silipin natin yung ilog guys. So safe kami dito kasi mataas yung pwesto. Yan. So medyo kape lang ang kulay niya kasi nag-uulan. Pero maririnig mo pa rin yung agos ng tubig. Tatahimik ako ah. Yun, so rinig na rinig mo yung agos ng tubig, di ba? Si Kay Jobin, nag-iikot na. Pinsan ko taga Bulacan.
So ayun guys, nakaubad ako kasi hindi ako sanay sa init. Kaya hindi ko pakita yung daddy ko. Joke lang. Pero ayun nga, ayan, napili namin dito. Okay, tapos ito yung isa sa reason talaga, kagaya ng sinabi ko kanina. Ito yung reason bakit gusto ko mag-camping. Tingnan mo yung anak ko, sobrang saya niya. Go go go, go 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 go. Tingnan yung anak ko, sobrang laya niya dito. Ito yung reason bakit gusto ko siyang dalhin mag-camping guys. Tingnan mo naman siya. Oh, cute. Sobrang happy ng bata. Oh. Look, 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 look. Yan ang reason bakit tayo nag-decide mag-camping guys. Ayun, nagtago siya. Si Gio, oh. Oh, di ba? Malayang malaya, naglalaro sa paddle. Look at this dude. Naglalaro ng putik eh. Yan ang reason bakit tayo nagpunta ng camping. Para lumaya siya, hindi lang sa bahay lang siya, di ba? Tigas na ulo. Tigas na ulo. Ang tigas na ulo. Yung nanay niya, yamot na ako. Natawa lang eh. Siyempre bata yan eh. Meron talaga. Makulit eh. Hindi na siya nakawala eh. Lagi siyang TV lang eh. You're playing sink or float. So ayan, 'di ba? So meron siyang raincoat. Ha? Jump. Dito lang kita papayagan mag-paddle, okay? At gusto mo maglakad papunta ron? Let's go. Tignan natin yung mga ano nila doon, camping nila. Let's go, let's go. So ito guys yung kanilang mga kubo-kubo. Kung gusto mo magkubo-kubo lang, ayaw mo magkabana, pwede to. Let's do that. Yeah. That way. You see that? Yeah. So, good for beginners to kasi meron naman silang mga CR. Meron silang kung ano-ano pang mga amenities dito. May mga tindahan din. I just realized nakaubad nga pala ako. Pero okay lang. Okay lang yan. Bahala lang sila dyan. Nalimutan ko, nakaubad nga pala ako. Nag-iikot ako dito. So, again, ito yung kabana ng mga parents natin. Ha? Dito lang muna tayo. Kasi it's raining hard na. Umuulan na naman. So ito yung magiging kabana ng mga parents later, mga seniors natin. Siyempre, para komportable sila, hindi sila magte-tent. Kami lang ni Mrs. ang magte-tent. Tapos si Gio, bahalang sa buhay niya kung sa siya sasama. Kung sa amin or sa mga lolo't lola niya. So ayun, nagpapaddle na naman siya dun. Oh. Tapos si Mrs. andun yung kanilang parang tindahan. Meron daw dun wifi. So kinokontak niya ngayon yung parents niya kasi baka hindi makapunta rito ng maayos kasi nga medyo mahirap pala siya puntahan kasi wala masyado mga sign. Okay. Hindi naman siya ganoon kahirap pero kung di ka nanood ng YouTube or alam mo yun, hindi kasi abot dito yung Google Maps. Hanggang dun lang siya sa may crossing, sa river crossing, di abot dito yung mapa. Dito sa mismong Fika Haven. So ayan. So napili namin na dito merong bonfire. Hey, Daddy! Ah, yes. Look at my shoes. What happened? Look here. Baka madulas ka ha? It's okay, linisin na lang natin mamaya. So tara, balik na tayo ton. I'll go back na ha. So may mga ano din pala dito kung nakakabana ka. I guess pwede ka rin mag set up ng kitchen mo dyan or something. So share ko na rin pala sa inyo yung mga tali na ginawa namin dito. So yung ibang tali namin, ratchet type or yung parang pulley type para madali. Ayan. Tsaka yung napakita ko sa inyo kanina na suction sa taas ni Big Wolf. Tapos naglagay kami ng kahoy dito sa gitna. Actually may pole pa pala tayo no? Hindi natin nagamit. Pwede yan dyan sa gitna. Pero sige mamaya ayusin ko na lang yan. So yun. Yung iba ratchet, yung iba normal. Kasi syempre hindi naman kami bumili sa bandaming ratchet. Hindi naman namin expect na kailangan 8. Gio! Naliligo. Magkakasakit ka dyan, dito ka lang. Makulit talaga. So, ayan. Pinalitan namin yung kahoy ng yung pole mismo, nakasama mismo sa canopy. Tapos nilalagay ni Kuya yung kabila. Tigas? Para at least mas maganda tignan. At saka, tapos ito yung aftermarket na pole na binili namin. Hindi kasama sa canopy. Kabilaan yan, pati doon sa kabila. Okay, lumalakas naman yung ulan. Pasok na ako. So ayan, mas maluwag na oh. Ano na yung mas maganda na tignan. Makakatayo na sa loob. Guys, dito ko lang makakita na
Meron kang ang bagong iPhone 17 Pro Max pero walang silbi. Walang data, walang music, walang Spotify, YouTube Music, Apple Music, wala. Pero buti na lang si nanay meron siyang radyo. So, meron tayong FM. Ayan. Kahit pa paano may music tayo. Diba? Dito ko lang makakita na yung technology hindi mo maasahan, which is okay naman kasi yun naman talaga yung purpose na pinunta natin dito para mag-disconnect muna tayo sa sa social media, diba? So ayan, si Papa tulog na dun, no? So sila dyan pahinga lang muna. So papahinga kami para mamaya may lakas for mga sunset. Okay? All done? Si Gio naliligo dun, ayoko ipakita kasi nakaubad. First time na nag-isang. First time niya maligo, mag-isa na nakaubad. Gusto ko lang pakita sa inyo yung sinasabi ko sa inyo kanina na suction, parang may plano din kayong mag-camping. May idea kayo. Iyan. Kita ba? Suction siya. Ito din isa. Hindi ka ako pangkain. O, diba? Tapos nakakabit siya dito. Kain ka muna. Actually, pwede mo rin nga siyang gamitin kung parang uning na din. Gawa, magkabit ka ng 4 na ganyan. Tapos yung malikabit yung mo, parang trapal mo. Kung ayaw mo mag-owning. Tsaka yung kanina, yung ko napakita ko na sa inyo kanina, bumili sila lang nito, yung si Mami, bumili siya ng ganyan, no. Sabi ko kaya butasin ko na kaya to para matalian. Yung pala bumili siya ng clip. So pwedeng additional guideline. Kasi kanina tumutulo yung tubig dito. Pati dun sa kabila. So ngayon okay na siya. Pero currently it's 1 PM na. Hindi naman siya ganun kainit. Lalo na pag dito ka sa labas. Pag sa tent medyo mainit dun kasi walang hangin. So ito guys, pakita ko sa inyo yung ginawa namin ni Kuya Joben. Oh, di ba? Medyo pataas lang siya kasi yung puan namin sa second row, hindi mo siya completely ma-flat eh. Pero ayan siya. Ang kagandahan nito, pwede ka maglagay ng gamit dito, di ba? Tsaka sa dalawang gilid. Tapos pwede ka rin maglagay ng mga gamit dito. Ayan siya, medyo pataas siya. Pero okay lang yun kasi dito na lang yung ulo mo, di ba? Pero shout out kay Sir Chris tsaka kay Sir Mike, mga kagrupo ko sa SEOC, kasi sila talaga yung unang gumawa niyan. Sa kanila ko nakuha yung idea. So lagay lang muna namin yung airbed and then pakita ko sa inyo later, okay? So ito na yung airbed na lagay ko na namin. Tapos bumili din ako ng portable pump para hindi na ikakabit sa saksakan. Although may power station naman tayo. So pakita ko lang sa inyo yung mga ilaw namin para mamayang gabi. Ayan. So meron tayong dalawang floodlight. Okay, meron tayong dalawang spiral light. Meron tayong Aura Share. Meron tayong dalawang, shoutout kay Reed Motovlog, sa kanya ko ito nakita, dalawang ilaw din. Tapos para sa fan, tapos ito yung yung string light or yung fairy light na tinatawag. Ito naman extra battery lang to dun sa Rosia natin. Hanggang ngayon buhay pa, hindi pa rin namamatay. Ito pinatay ko muna para hindi maingay sa vlog. Pero yun yung mga ilaw natin for tonight. Okay, yung maingay doon, airbed yun, sineset up nila dun sa isang sasakyan. Pakita ko rin pala sa inyo to. So may magnet ako dito, di ba? Papakita ko sa inyo yung purpose nito mamaya. So ayan na, tapos na yung yung mattress natin, airbed. Medyo lagpas na siya ng konti, pero okay lang yan. So double bed, saktong sakto. Pagandahan, mapaglagay pa ng gamit sa ilalim. At dito nga sa ilalim, sabi ko nga kanina. O, di ba? Tapos meron akong mosquito net dito. Mamaya kakabit natin pag magagabi na. Alright, so ngayon may papakita ko sa inyo. Di ba sinabi ko sa inyo kanina, meron tayo ng magnet. Ito. Dito yan. Pwede mo siyang nilagay dyan. Yan, di ba? Yes. Kabila. Yan. Tapos, meron tayong ilaw na ganito. Sasabit mo siya dyan ngayon. Ngayon, hanap muna ako ng pagkasabitan pala. May mga gamit pa pala dito, mga extra. Pero ang kailangan natin ngayon is yung carabiner para masabit natin to dun sa magnet. Okay. So ayan, may carabiner tayo, ready tayo dyan para may sabit natin yung ilaw natin. So nilipat ko kasi dito hindi masyado madikit. Dito madikit na. Okay. So lipat din natin tong isa dito sa corner. There you go. Ayos. Ngayon pakita ko naman sa inyo yung mga lighting setup natin para mamayang gabi. So meron tayong ilaw dito. Same sa kabila. Yan, ito. And then, para dito, tingnan nyo yung ginawa ko dito. Naglagay ako ng magnet
May magnet din siya sa kabilang side ng ano. Yan, para sa ilaw natin mamayang gabi dyan. And then, dito naman, dito ko nilagay yung ano, fairy light o yung ano, string light mula dyan pag ganun. Hindi ko na binuo kasi kapagod eh. Ayan o. Ayan. Nakalinya yan dito. Ito. Iwan ko na ang pagkain ni Dio. Naka-clip. So, tingnan natin mamayang gabi kung ano magiging effect nila. Okay? Cooler din pala kami. Pero yung yan lang, basic lang para sa mga isda. So ito 50% na lang siya. Charge natin habang wala pa tayong shoot ngayong time na to. Kuha natin yung DC. Iyon o. So tingnan natin kung ilan ang dinadraw nitong DJI Osmo Action 5 Pro. So nasa 23 watts lang siya. Ayos. And charging na siya. Okay, so habang nagpapahinga lang. So, queen size bed. Yung anak ko talaga ang kulit eh. Oh. Diba? Sinong makulit? Sinong makulit? Tapos yung view natin, oh, yung ilog sa labas. Oh, diba? Diba, Gio? So, ito meron tayo ditong ano, collapsible na water heater. Check natin kung kakayanin ng ating Bluetti Elite 30 V2. Saksak natin sa AC. On natin to. On natin din to. Okay. So ilan ang kanyang ano, pa na kanyang AC. There you go. Tingnan natin kung ilan ang kanyang kukunin. Gio, wait lang. 575. 570. Alam ko 600 watts lang 'to eh. Ayan, so tapos na. 0% output na kasi kumukulo na siya, guys. Ayun oh. So 600 watts lang pala tong ano, tong kettle na 'to. Lumalabas na dito mga 585, 586. So hindi na kinailangan ng powerlifting mode ng ating Bluetti Elite 30 V2. So yun, pwede siya pang kape. Kung gusto mong maligo ng mainit na tubig, wala kang ano, saksakan, yan, pwede na to. So nakalimutan ko pala, pakita yung ano, 76% siya after. So medyo malakas kumain ng ano, kuryente yung water heater as expected. Okay? So charging naman tayo ng mga phone. Yan. Saka battery ng Rosha natin. Okay. Tingnan natin. 28 watts lang sila lahat. Kasi type A lang eh. Ito type C, isa lang yung type C. So tara guys, silipin natin yung kabana. Tignan natin. Ito pala si Kuya Joben. Pwede na kasing mag check-in. Actually kanina pang 2 PM. So ito yung harapan. Tapos lang tayo para makita nyo yung buo. So lagay na sa screen ko magkano, nakalimutan ko kasi. So para sa mga seniors na kasama namin, silipin natin, tingnan natin kung maganda. So meron ditong hammock. Then may table dito. Pwede kayo mag setup ng kainan. And then pagpasok, may electric pa na rin pala. Yun, so 1, 2, tatlong kama. And then merong sofa bed. Tapos dalawa yung electric fan. Silipin natin yung CR. Uy. Pababa siya. Kailangan natin sabihan yung mga seniors na mag-ingat. So, ang laki na CR nila. Kasing lapad ng mismong kabana. So, cute ng shower niya, kakaiba. Okay. Sarado na natin. So, goods naman. Ayan siya dito sa side na to. So, komportable naman yung mga seniors natin later. Okay. That's about it. Balikan tayo sa ano. Ito pala, pakita ko sa inyo yung view. Ito talaga yung ano, main camping site ng Fika Haven. And kung makikita nyo, marami din nagka-camping doon. Bukas na lang tayo magtutour kasi medyo pagod na ako eh. Pagod kami sa pag-setup kanina. Bukas ko na ikutin to. Ayan yung bonfire. Doon yung entrance. Gusto ko sana mag-setup dito, kaya lang daming ano, mga nyug. So tama lang pala yung pinuwestuhan namin. At least kami lang din. So, dito yung mga kubo na pinakita ko sa inyo kanina. So balik na tayo. Okay. Pakita ko lang sa inyo, nag-iihaw na din kasi si Kuya Joben. Ito ang ating hapunan later. Yempo. Kailangan yata natin ng table talaga eh. Diba? Mag-aapoy ko yan, masusunog to. Oh. Ayan. Special ano. Special yung isa, siya lang yung naluto.
Yan oh. Bukas na po yan ha. Dalawa po. Ang bango ng liempo. Tsaka ano, mga oras na ba? 3:55, almost 4 PM. Sobrang aliwalas na dito. Wala na yung init. Kaya inainit eh. Maputik pa rin. Maputik pa rin ang ating ilog. Pero maaliwalas na dito sa atin. Maganda yung ano, maganda yung nakuha namin na pwesto. Kasi ito na mo, halos kami lang nandito. May mga nakakamp doon. Pero hindi mo sila pansin, hindi mo sila ramdam. Tapos meron din doon. Pero yun nga, feeling namin parang kami lang nandito. So ito na, sinetup na pala ni Mami Lai yung ano, kulambo natin. Para mamayang gabi. Sinilipat din namin yung ilaw. Kasi ginamit namin yung magnet hook dun sa ano, sa owning. Ayan, dumating na rin si Mami SP and Lolo Wilson, yung parents ni Mami Lai. Diba? See-through. Kita nyo pala katawan ko. Ubus na yung isang baterya ng electric pa natin. So, cha-charge din natin siya. So, mababa lang yung charging niya. 9 watts lang. Kasama na din yung isang cellphone tsaka battery. Yan, 70% pa rin tayo. Alam nyo ba guys, na-realize ko na talagang napaka-importante pala nung power station. Matagal ko lang gustong bumili nun, pero ngayon ko lang na-realize nung kailangan na talaga. Kasi imagine mo, kahit sabihin natin na may accommodation kayo, for example dyan, pag mag-charge ka ng mga electronic devices mo, pupunta ka pa doon, di ba? Tatawid ka pa, minsan mainit, minsan umuulan. Pero kung may sarili ka ng power station, dyan na lang. Di ba? Kung di mo naman kailangan ng mga sinasaksak, pwede na yung mga power banks, di ba? Sapat na yun. Pero kasi kung mag-stay kayo ng mga 2 to 3 days, ganyan, tapos magsasaksak kayo ng mga kagaya ng kanina, yung water heater na kailangan ng AC na power, kailangan mo talaga ng power station. Or, kailangan mo ng accommodation. So, na-realize ko lang na sobrang importante talaga siya. Ngayon, maraming power station na available online, di ba? Sa Shopee and Lazada. Maraming mga mura, which is okay lang din naman, practical, di ba? Pero maganda yung Bluetti na brand kasi kilala naman na yun. And reliable talaga siya. So, yun, na-share ko lang sa inyo yung thoughts ko about the Bluetti Elite 30 V2. Gusto ko lang share sa inyo yung happiness ko na meron tayong power station. Nung una nakikita ko lang yung sa mga vloggers, diba, sa mga campers. Ngayon meron na rin tayo, kaya sobrang grateful lang ako. Sinashare ko lang sa inyo. Okay, yun, ganda rin sa Fika Haven guys. Sobrang ano din siya, beginner friendly. Kasi kung kagaya nyo, kung kagaya namin na may mga kasama kami na hindi into camping talaga, may accommodation, diba? Tapos ito, yan, common CR yan para sa mga lahat na magka-camping dito. Bukod dun sa CR ng mismong accommodation. So kung di ka kumuha ng kabana, yun yung CR nyo. And convenient yung nakuha namin kasi nga, ito lang yung lugar namin, tapos yun yung CR. Diba? Hindi kami mga problema. Tapos ayun lang yung entrance. And although weekend ngayon, halos wala masyadong tao. Or maybe talaga nakuha lang namin yung pwesto na maayos. And meron doon. Doon marami doon, mga grupo-grupo ata sila doon. So mamaya share ko sa inyo naman ang experience namin pag gabi naman. Tingnan natin kung malamig. Pero so far 4 PM maaliwalas na ang panahon dito. Ayun, kita nyo naman. Ayun. At sobrang saya ni Gio guys, talaga naman. Hindi mapigilan kahit sabi mo na wag kang pumunta dyan, talaga bata no? Tingnan mo, nagko-kolekta siya ng mga bato, kukolekta siya ng minsan pati basura nakukolekta niya eh. May nakita kami hawak-hawak niya na tubo kung ano man. So kung hindi naman siya mapapahamak, hinayaan na lang namin siya kasi ngayon ko lang siya nakita talaga, ngayon ko lang siya nakita na naging bata. Ngayon ko lang siya nakita na legit na bata siya kasi sa bahay, TV, cellphone, pasok sa school, mall, ganyan. Ngayon ko lang siya nakita na umahawak ng dumi. Yung mga na-experience ko nung bata ko, umahawak ng dumi, umahawak ng mga bato-bato. Wag lang tae, pero ngayon ko lang na-experience, ngayon ko lang siya nakita na malaya siya. So I'm very happy to share this experience with him. And of course, sa family. Look this dude. Gio, smile. Nagawa mo? Naglalaba ka ng ng mga basura? Plastic? Oh, dumi nga, basura nga. What else? Ano yan? Bato? Stone? Ano pa? Bato ulit? Dahil mong batong dala. Lakas trip mo. So ito naman ang dinner. Ano yan? Sitaw? French bean.
French beans. French beans. Tapos yung kanina yung lempo. Tsaka may bulgogi din pala niluto. May inihaw na bangus. Inihaw na bangus. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which are about to receive from thy bounty, to Christ our Lord. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Thank you, Lord, for our food. This one. Ito yung ilaw natin. Meron tayong isa dito spiral. And then, ayan siya. Yung dito. Tapos, dito din sa kabila. Ayan, isa dito. Piling ko kulang pa ilaw namin eh. Tapos nagsabit lang ako dito ng floodlight para yung main light na yan. Basta. Tapos dito, isa na lang. Hindi naman takot sa dilim si Kuya Jobin eh. So, it's roughly 5:30 PM na dito. Ito na yung setup namin. Nag-on na ako ng mga ilaw. Habang medyo maliwaliwanag pa ng konti. Para mamaya, hindi na problema. So, hopefully tumagal yung mga ilaw na yan. Balitaan ko kayo kung ano yung unang mamamatay. Pero mga number 1 naman nakalagay. Hindi ko tinodo yung mga ilaw na yan. Enough lang na hindi kami madapa-dapa. So, here's our setup. Fully covered naman ng screen. And then, yan. Playing cards. So, yun yung setup natin. So, ito yung tent natin. Yung ating, ano, may ilaw din to eh. Ano ba yun? Ano? 3 levels. So, may ilaw naman kami dyan mamaya. Okay? So, isa sa mga, di naman problema, pero sa mga hassle is may mga aso. Oh, wala nang pagkain dito. Naka-video kayo, oh. Naka-video kayo, oh. Yun lang. May mga mababait naman sila. Hindi naman sila hostile. Nag-aantay lang talaga sa'yo ng pagkain. So, tabi nyo na lang yung mga pagkain nyo pag matutulog na kayo. Para pagising nyo, hindi sabog-sabog yung gamit nyo. Yan. So, ito ang sitwasyon namin. Nalinis na namin yung aming table kasi magbabaraha daw mamaya. Wala kasing internet eh. So, I have no idea kung nakikita nyo yung sa camera. Pero ganito ang picture ng Fika Haven at around 6:30 PM. So, tahimik na. Konti lang. Siguro wala pang 10. So, ito ang sitwasyon ng parents. Sama kayo sa vlog. Pero syempre kami, doon kami sa tent para talaga ma-experience namin ng camping in nature. So, good night! Good night. Yung si Kuya Joben, sasama sa amin din. Doon siya matutulog kay Big Wolf. Ang lakas ng hangin. Hangin lang, wala namang ulan. I mean, ambon lang. Pero ayan o. Sana kayanin ng guidelines na pinagkakabit namin. Alright, so tingin ko mga around 9 PM na dito sa Fika Haven. Yung mga seniors namin pumunta na sa kabana para matulog. Si Kuya Joben dito na sa kay Big Wolf. Si Mami tsaka si Gio dito na sa tent. So first day namin dito sa Fika Haven. So far okay naman. Papatay sindi yung yung ulan, init. Pero overall okay naman. And payapa naman, maliban doon sa mga aso na papunta-punta dito para maghanap ng mga makakain. Tapos malapit lang yung CR. Ayan, may common CR dito eh, nakita ko na sa inyo kanina. So far so good naman. First camping experience namin. Tingin ko kaya ko namang umulit, diba? Kasi kita ko yung happiness ni Gio kanina. Talagang sobrang saya talaga, napakakulit niya. Parang malayang-malaya siya talaga dito. And at the same time, si Mrs. mukhang na-enjoy din naman niya. Yung mga parents, although hindi sila matutulog dito sa camping namin, sa tent namin, is nag-enjoy naman sila. Kakatapos lang din namin maglaro ng card. Walang bayad, walang sugal, lang, pastime lang talaga. So yun, nilis na namin yung mga pagkain dito para yung mga aso hindi kalkalin. So tutulog na tayo maaga para bukas sana maabutan natin yung sunrise. Okay, so see you tomorrow and good night. Good morning! Kagigising lang namin. Asan si Mami? There. Mami. Mama's still sleeping. Kulang pa ako sa tulog. Grabe magdamag umuulan guys.
Diba? Tingnan nyo yung ano, sa labas. Umuulan dyan. Pero, itong Rosha natin, umaandar pa rin. Saka itong nasa taas, umaandar pa din. So, sulit. Morning, buddy. Morning, Butitoy. Morning. Tapos, umaandar pa rin yung ilaw. Yung ating spiral ng ilaw dyan. Yung Rocher, maaga namatay yan eh. Pero yung dalawang spiral na ilaw, umaandar pa din. Yung fairy light na, maaga din namatay. Pero ito talaga sulit yung dalawang yun eh. Hanggang ngayon buhay pa rin. Ito hindi namin na-test magdamag kasi ginagamit namin pagka mag-CR. So hindi na namin nagamit na yung naka-permanent dun sa setup. Ginagamit pang CR eh. And some food. Some food. So ayan. Hindi rin makapag ikot-ikot kasi wala. Hindi talaga tumitigil yung ulan. Magdamag yan eh. Inatake nga din ako ng honestly, inatake din ako ng anxiety ng mga bandang alas 3. Kasi nakaramdam ako ng gutom. Pagtingin ko sa sugar ko, mga nasa 90. Tapos, ang lakas ng ulan. So, syempre, kinakabahan ako, diba? First time mag-camping. Pero eventually, na-overcome ko naman. Okay din ako. My first time. Your first time too? Na-overcome naman natin yung anxiety natin kagabi. Many first time. Nakatulong sa akin yung AirPods Pro ko, noise cancellation para hindi ko marinig yung sobrang lakas na ulan para mabuwasan yung kababa. So, okay naman. So, good morning again, Gio. Good morning. Good morning, ga. So, share ko lang sa inyo itong tent namin kasi tingin ko kailangan namin ng mas malaking tent talaga. So, ayan, di ba? Ayan yung Raptor natin, yung Blue Yeti natin, yung mga gamit, electric fan, yung mga gamit din dito. Walang halos magalawan eh. Tapos kaming tatlo dito, medyo siksikan din kami. Queen size yung bed. Kaya lang, syempre minsan kinakain talaga yung Gio, paikot-ikot kasi siya. So, parang tingin ko kailangan namin ng mas malaking tent kaysa dito sa mura lang kasi itong tent namin eh. Parang lang siya, trial lang kasi siya dahil hindi pa nga namin alam kung magka-camping kami, diba? Kung suseryosohin ba namin. So, ang hirap lang pag masyadong maliit yung tent. Hindi ka makapaglagay ng ng iba pang mga gamit. Hindi ka makakilos ng maayos. So, let's see kung bibili ba tayo ng bagong tent. So far, okay naman yung mga guidelines natin. Hindi naman sila bumigay overnight. Hopefully, yung iba. Pero okay naman sila. Ayan. Bilib ako dito sa sa Rosha. Buhay pa rin hanggang ngayon. Although number 1 lang, syempre kasi malamig naman Tsaka ito rin be. Mami, ito rin buhay pa din Bilib din ako dito eh. Ito hindi namin inon kasi maingay ito eh. So hindi maganda siya pang gabi, pang tanghalin, tapat lang yan. Tsaka kasi, di siya naikot. Hindi rin siya nag-oscillate. Hindi gaya nito na nag-oscillate. Tapos yung Blue Yeti pala natin, ubos na. Yan na lang to. Nasa 7% na lang. 7% na lang yung Blue Yeti natin kasi talaga namang gamit na gamit. Nag-charge talaga ng mga batteries. So, ayan. Pero sapat na rin siya for overnight. Itong Blue Yeti Elite 30 V2, sakto lang siya sa overnight. Pero kung mag 2 to 3 days kayo, tapos yan lang yung gagamitin yung kulang yan. Ayun. Saka na-realize ko na hindi ko nga dapat ginamit siya sa kettle kung gusto ko tipirin. Yun. So, isang beses ko lang ginamit sa kettle and almost na-deplete siya nung kinabukasan. So, kung magagamit kayo ng kettle, mas malaking capacity. Pero, in a pinch, kung kailangan nyo talaga ng mainit na tubig, pwede naman siya. So, kung 2 to 3 days, mas malaki ang kailangan nyo na power station. Pero kung overnight, sakto na yan. Mami, luto ka na ng almusal! Let's ask Gio pala, how's your first camping experience? Kamusta? Good. Good? Ano mga pinagagawa mo kahapon? Ha? Play in the mud. Play in the mud? What else? You collected stones, no? Pati basura? And
I jump in the puddle. Jump in the puddle. And You naligo ka sa ulan. Naligo ka sa ulan. in the dirty water. In the dirty water. Oo, naligo siya doon sa alulod. Scoop po. Eh wala, ganyan talaga bata eh. Kahit naman ako nung bata ko, mami, na-experience ko din maligo sa ganyan. So ito yung tent namin. Meron pala kami dito hindi ko nabubuksan na kasi may wiwi. Pero meron kami dyan parang portalet na portable toilet. Pinapasok na lang namin dito kung iihi. Kasi kahit nandyan yung CR pagka bangag-bangag ka, mahirap maglakad, baka matumba ka pa. So kailangan ng mas malaking tent para pwede mo may pasok sa loob na kasya kayo, hindi kayo mahirapan, di ba? Tapos itong ilaw na to, buhay na buhay pa rin. Bilib ako dyan. Ito namatay siguro mga madaling araw din namatay. Tsaka itong string light natin. Although maaga naman kasi natin binuksan tong oras para mga 5:30 pa lang binuksan na natin kasi nagluto-luto. Pero yun, ito ganda, sulit. Salamat sa kaibigan ko na si Boards sa pag-recommend niya. So silipin natin yung ilog kasi tumaas daw sabi ni Mrs. And yes, indeed tumaas nga siya, pero safe na safe pa rin, hindi tayo abutin dito. Ayan. Pero makikita nyo lumalim nga siya, gawa nga ng talagang magdamag talaga yung ulan non-stop. Kung di nyo kasi matatanong guys, meron kasi akong anxiety, so talaga naman na medyo kinabahan ako kagabi. Kaya buti na lang may AirPods Pro tayo, meron noise cancellation, makancel yung ulan. Tapos may yung iPhone pala, may built-in siya na ambient sound. So ginawa ko, inon ko yung night sound, so mga crickets ganyan. So parang nandito pa rin ako na narinig yung mga crickets minus the rain. So wala yung tulong. So kung makita niyo may fog or makita mo yung mababa na na ulap. Hopefully mag-clear yung weather para makapag-tour tayo sa Fika Haven. Kaya hindi natin nagawa kahapon Gawa nga na napagod na sa pag-setup at nag-tambay-tambay chill na lang. At yung anak ko, ito na. Naglalaro na naman dun sarap ng tulog niya. Diyan siya natulog kay Big Wolf. Morning. Ito naman ang aming almusal. Tosino ni Mami HP. Masarap yan, medyo Tinapay. meron. Ang natutunan naman namin ngayon is kailangan namin ng isa pang lutuan. Kulang yung isang lutuan tsaka isang table. Masyadong matagal. Kasi after nung luto ng tosino tsaka lang makapagsaing. Nakapila. Pila-pila. So ayun, kailangan ng dalawang lutuan. Lalo na kung madami kayo. Kung dalawa lang kayo, tatlo lang kayo, pwede na yun. Pero kung more than 5, kulang yun, isang lutuan. Breakfast time! Lamig na. May nag-aabang aso. Sabi ko kay Gio, liligo kami sa ulan kasi pangarap ko din na ma-experience niya maligo sa ulan Ayaw nung mag-ulan niya pero napapayag ko rin naman. Ayan, liligo kami sa ulan. And I also pinayagan ko siya mag-paddle. You like it? Jump! Hindi dyan. Sink or float? Sink or... nag-sink siya. Pwede mo? Tara, let's roam around. Tara. Let's go that Minsan lang to maging bata, minsan lang siya maging 4-year-old. Where? way and that way and This way and that way, forward. Dito na diba? Sa kabilang paddle? Doon sa kabilang paddle. so far away. So far away. Ayan na siya. Yes, Lolo. Pinayagan ko po yan kasi kami maliligo pareho. Happy bata. Diba? Let him be a kid. Pero saglit lang kasi baka lagnatin naman. Okay. Tsaka gusto ko na rin magpalit ng damit. Kahapon ko pang damit to. Hindi na ako napagpalit ng damit nung natulog it's malalim. It's deep. It's deep, Gio boy. It's a walking dead. It's so deep to go. Oh no, it's so cold na. Lumalakas yung ulan. Go back there, go back. Woo!
Alright guys, so I guess hanggang dito na lang. Magbe-break camp na kami. Hindi na ako nakaikot sa Fika Haven kasi nga umuulan eh. Okay, pero final thoughts ko about sa Fika Haven is beginner friendly talaga siya. Meron siya mga kubo, may cabana, may mga common restroom, bathroom, may ilog dito sa kabila, and then may camping site doon kung ayaw nyo malapit sa ilog. And yeah, happy naman kami dito. So maraming salamat po sa pagnood ng vlog na to. Hopefully na entertain kayo or kahit pa paano may nakuha kayong information about dito sa Fika Haven. And try nyo rin mag-camping. Sana masundan namin, okay? So, sana ating first camping experience. Thank you for watching. Alright, so uwian time. Malinis na ang ating campsite, campground. Naiwan na lang si Big Wolf. So again, thank you po for watching and see you on the next camping experience. Ay, May taas, mababa. kaya. Mas si Kuya Jobin, sabi mo, may hirapan yun.